Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Matapos nating ipagdiwang ang kapistahan ng pagtatampok sa krus kahapon, ngayon naman ay ginugunita natin ang ina ng ating Panginoon, ang mahal na Birheng Mariang nagdadalamhati. Si Maria ang nakaisa ng Panginoong Hesus sa kanyang pagdurusa. Hilingin natin ang panalangin ng mahal na ina dahil bilang ina rin natin nadarama niya ang ating mga pagdurusa. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang mahal na inang si Maria ay tumayong nakikipagtiis sa iyong anak na itinampok sa krus. Ipagkaloob mong ang iyong sambayanang kasalo sa pagpapakasakit ni Kristo kaysa ng ina niya ay marapating makapagdiwang sa piging ng muling pagkabuhay. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Sa iyo, O Poon, ako'y lumalapit, upang ingatan mo nang hindi malupig. Ang aking dalangin laging sinasambit, iligtas mo ako, O Diyos na matuwid. Ako ay pakinggan, ako ay sagipin. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan, tagapagtanggol ko't aking kaligtasan, tagapagtanggol ko at aking kanlungan, ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas, sa patibong nila at umang nabitag. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo.
Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Subalit o poon ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga umaasa ako, laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo, at sa umuusig sa sinumang tao. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Ang pagpapala mo'y iyong ilalaan sa mga anak mong may takot na taglay. Kagilagilalas, malasin ninuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nangagtiwala sa iyong pagmamahal. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Ang inang nangungulila sa anak niyang... Alleluia. Hallelujah. 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 Magalak ka, Ina ng Diyos, sa tabi ng krus ni Jesus, ikaw ay martir na lubos. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus de Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Matapos nating ipagdiwang kahapon ang kapistahan ng pagtatampok sa krus, ngayon naman ay ginugunita natin ang pagdadalamhati ng mahal na Birheng Maria. Kung meron mang unang nakakaramdam ng ating mga pagdurusa at pagdadalamhati, yung mga nanay natin. Alam ng nanay natin kung kailan tayo masaya at kung kailan din tayo malungkot. Alam nila kung tayo'y natutuwa o kung tayo ay nagdadalamhati. Sila ang unang nakakahalata. Sila ang unang nakakaramdam ng mga pagdurusa natin. At kung tayo man ay nagdurusa, ang unang nasasaktan at pinaka-nasasaktan yung mga nanay natin. Kaya ganito natin nilalarawan ang mahal na Birheng Maria. Kung meron mang unang nakadama ng pagdurusa ng kanyang anak, lalo na sa krus, yung kanyang ina, ang mahal na Birheng Maria. At lalo na ang mahal na Birhen naroroon sa paanan ng krus. Kaya siya ang pinaka-nagdurusa ng mga sandaling iyon. Siya ang pinaka-nagdadalamhati. Yung pagdadalamhati ng mahal na Birheng Maria, inihula na yan noon pa man ni Simeon. Maalala natin nung inihandog ang Panginoong Jesus nung siya'y sanggol pa sa templo. At sinabi ni Simeon no mga panahong iyon,
na ang puso ni Maria ay tatarakan ng balaraw. Ibig sabihin ay sa pagiging ina ng ating Panginoon na manunubos ng sanlibutan na magdurusa para sa ating katubusan, si Maria ang unang makakadama ng pagdurusa ng kanyang anak. Kaya nga yung puso niya parang tinarakan ng balaraw. Ganon kalalim ang pagdadalamhati ng mahal na Birheng Maria. Gayunpaman sa kabila ng pagdadalamhati at pagdurusa, nanatiling matatag ang pananampalataya ng mahal na Birhen. Hindi siya tumalikod, hindi siya nanumbat sa Diyos Ama sa paghihirap ng kanyang anak. Pilit niyang inunawa ang misyon ng kanyang anak na magiging manunubos ng sanlibutan. Kaya nga si Maria ang modelo natin ng pananampalataya. Sa kabila ng mga pagdurusa at pagdadalamhati ay nananatiling matatag at buo ang kanyang pananampalataya. Si Maria ay larawan nating lahat. Kung ano si Maria, ganon din tayo bilang simbahan. Tayo rin ay nakikiisa, nakikibahagi sa paghihirap, pagdurusa ng Panginoon. Yung krus ng Panginoon, pasan-pasan din natin. Kung paanong inako ni Jesus ang hirap at pagdurusa para sa kaligtasan ng lahat, ganyan na ganyan din ang buhay natin bilang mga Kristiyano. Tayo rin inaako natin ang responsibilidad. Inaako natin ang misyon na maging instrumento ng kaligtasan sa mundong ito. At alam natin, pagka tayo ay naging instrumento ng kaligtasan, magdurusa rin tayo. Tayo rin ay makakaranas ng hirap at pasakit katulad ng Panginoon. Kaya nga sa bawat pasakit na ating nararanasan dahil sa pagsunod sa Panginoon, maging lakas natin, lalo na ang mga panalangin ng mahal na Birheng Maria. Si Maria bilang nanay din natin, ibinigay siya sa atin ni Jesus bilang nanay. Itong kahulugan ng Ebanghelyo natin ngayon, na ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang ina sa alagad. Yung alagad kumakatawan sa ating lahat, nanay din natin si Maria, kaya makatagpo tayo sa mahal na ina ng konsolasyon sa mga panahon ng ating pagdurusa. Katulad ng mga nanay natin, tinatakbuhan natin kapag nasasaktan tayo, nakakaranas tayo ng ginhawa, ng konsolasyon kapag tumatakbo tayo sa mga nanay natin, ganun din ang mahal na ina. Sa bawat pagsubok na pinagdaraanan natin, sa bawat pagdurusang ating nararanasan, tumakbo rin tayo kay Maria. Sa kanya tayo humanap at makatagpo ng konsolasyon. At yung panalangin niya ay magpatatag sa atin na huwag nating iwan ang Panginoon sa kabila ng krus na dinaranas natin sa ating buhay. Kaya't manalangin tayo sa mahal na inang nagdadalamhati sa araw na ito. At sa bawat dalamhati natin, damayan tayo ni Maria na ating ina. At akayin niya tayo kay Jesus na nagdusa alang-alang sa katubusan ng mundo.
kasama ni Maria na nakababatid kung ano ang kahulugan ng pagdurusa, manalangin tayo sa Diyos para sa mga taong may mabibigat na pinapasan. Habang sinasabi natin, panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Ang mga nabibigatan dahil sa dalamhati at mga pagsubok, naway makatagpo ng kapayapaan at ginhawa ng loob habang pinagninilaya ng mga pighati ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming tapat tulad ni Maria, O Panginoon. Atin nawang tanggapin ang mga pighati at pagdurusa sa buhay at makita ang presensya ng Diyos sa mga iyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria, tayo naway maging matiisin sa pagdurusa at masigasig sa pagtupad ng mabubuting gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Sa gitna ng mga kahirapan at pagsubok sa ating pang-araw-araw na buhay, matuklasan nawa natin ang tunay na kahulugan ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Ang mga nagdurusa dahil sa karamdaman, naway makatagpo kay Maria ng tunay na kanlungan at aliw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Patuloy nating ipagdasal ang mga nagdurusa nating mga kababayan dahil sa iba't ibang kadahilanan, lalo na ang mga nasunugan noong nakaraang araw, mga pamilyang nawalan ng tahanan, at nawa ay makatulong tayo sa munti nating paraan. Ipagdasal din natin ang mga humihiling ng ating panalangin, lalo na ang mga nagdurusa dahil sa malubhang karamdaman at mga mabibigat na pagsubok ng buhay. Itaas din natin sa Panginoon ang intensyon ng lahat nating mga parokyano na siyang intensyon ng misa natin tuwing Lunes ng umaga. Ipagdasal natin lahat ng may sakit sa ating parokya, mga pamilya na dumaraan sa mga pagsubok. Ipagdasal din natin ang mga pumanaw na mga kaparokyano natin, lalo na yung mga walang nanalangin at hindi namisahan. Tahimik natin silang ipanalangin kasama ang mga personal nating kahilingan. Diyos ng lahat ng biyaya, higit pa sa lahat ng aming inaasam ang iyong balak para sa mundo. Panatilihin mo kaming nagtitiwala sa kapangyarihan ng iyong mapagligtas na pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Paghahanda ng alay ay narito po ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Paghahanda ng alay, ngayon ay sisimlan. Ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Anyo'y magiging
ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong aming mga panalangin at mga alay para sambahin ang ngalan mo sa aming paghahain ngayong aming ginugunita ang Birheng Mahal, na niloob mong maging ina naming maasahan sa kanyang pagtayo sa paanan ng krus ni Jesus. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan ngayong aming ginugunita ang mahal na Birheng Mariang nagdadalamhati. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na pinili mong maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng luwalhati ang langit at lupa, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos
na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na ang piging na nagligtas sa amin, hinihiling naming mga gumugunita sa pagtitiis ng mahal na Birhen na aming maituloy ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa sambayan ng kanyang katawan. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.